Good evening po. Start na po, sir? Yes po ma'am, pwede na po. Okay. Thank you. Okay, so good evening sa lahat. Good evening, ladies and gentlemen. So, welcome sa ating another session for the Penology Officer Examination Review. So, tonight, i-discuss natin rights and privileges of PDLs and then yung mga welfare and development programs na meron ng mga correctional facilities natin dito sa Philippines. Okay? So, recorded naman 'to. So, yung mga wala pa, they can just check sa recorded video or you can message them na para maka-join na po sila ngayon. Okay? So, we'll go with una nating i-discuss ay yung rights. Okay? So, rights of the persons deprived of liberty o yung mga PDLs natin. Sorry, hindi ko na-delete yung Nelson Mandela rules. Okay, so like what I've said yesterday, merong orientation sheet na pinibigay ang BGMP and even Bucor 'pag ikaw po ay mag-i-a-admit sa kulungan or sa jail. Okay, so ito po yung orientation sheet, binibigay po 'to sa mismong client, okay? Dito makikita ninyo 'no, parang pine-prepare na yung tao. 'Pag pumasok ka dito, ito yung mga rights mo, ito yung privileges mo, ito yung mga bawal mong gawin, ito yung mga parusa na puwede naming ibigay sa'yo. Ito yung mga services na puwede naming ibigay sa'yo at ito yung mga ways para maaga ka makalaya. Mga gano'n siya 'no. So we will start with the rights na nandito sa loob ng orientation sheet. Andito yung rights, rights and responsibilities. So ise-send ko na lang din sa inyo 'no, if you want to read the whole thing. Okay? So, we have the rights. So, while you are in this institution, yun yung nakalagay mismo dun sa orientation sheet niya. So, ito yung mga rights ng ating PDL sa BGMP. So, you have the right to be treated as human being, which actually is aligned doon sa Nelson Mandela rules, 'di ba? Na rule number 1, you need to respect the human or the inherent dignity of the inmate or the person. So, align siya doon, no? So, you have the right to be treated as a human being and not to be subjected to corporal punishment. Na-discuss din natin yan kahapon na hindi pwedeng bigyan or hindi pwedeng parusahan or i-punish ang isang tao by inflicting pain, 'di ba? So, yan yung isa sa mga rights. Siyempre, they should do the same. Sila din mismo kailangan din ang respetuhin din yung human right or rights ng ibang tao doon sa facility. Okay. Number 2, you have the right to be informed of the rules and regulation governing the detention center. So this is the reason why binibigyan po sila ng orientation sheet and also meron pong orientation mismo doon sa bago sila i-admit. Upon admission, nagkakaroon pa po yan ng orientation. So para malaman nila ano yung mga rules, ano yung mga pwedeng nilang malabag, magawang kasalanan at ano yung mga parusa. So that they know what to obey, what to follow, 'di ba? Next, you have the right to adequate food commensurate with the prisoner subsistence allowance as well as peace, ventilation, rest, and recreation. So, pasok sa Nelson Mandela, 'di ba? Dapat may sapat na pagkain yung ating mga PDLs. Like what I've said yesterday, pagdating sa daily subsistence allowance ng ating mga nating mga PDLs. Before it was 70 pesos per day. Ngayon ay 100 pesos per day na. Okay? And ayun nga, space, ventilation, rest, and recreation. Dapat provided din yun sa kanila. No, yung lugar. Although, alam natin, itong part na to, nasa papel siya, but may mga facilities sa Philippines na hindi talaga siya susunod because of overcrowding, 'di ba? But dito sa Pangasinan, sa San Carlos City Jail nakapunta ako, malawak pa yung mga rooms nila, para sila naka-dorm, 'no? Pero okay pa yon, hindi pa sila nagkakaroon ng overcrowding. May sarili pa nga silang parang kusina doon sa mismong room nila, malawak pa. Okay, so maganda yon, may space, okay din yung hangin, nakakapasok naman kasi malalaki yung bintana nila, 'no?
ventilation. So, lahat ng meron sa facility siyempre ayusin po nilang, gagamitin po dapat nila ng maayos para hindi masira. That's their responsibility. Next, you have the right to avail of medical, dental, and other health services. Anong kahapon yung discuss natin? The equivalence of care, 'di ba? Equivalence of care. Kung ano po yung mga health services na pino-provide sa mga nasa labas, nasa community, gano'n din dapat ang nare-receive ng nasa loob ng correctional facility. So, dapat available po sa kanila yung mga services na yan. So, if they will be provided with this service, kailangan kapag chine-check po sila ng kanilang doctor, ng nurse, no, kailangan sabihin nila openly, honestly yung mga nararamdaman nila or whatever health problems para mabigyan sila ng sapat at tamang treatment, 'di ba? Pumunta yung doctor, sabi mo masakit ang tiyan mo, ngayon pala masakit yung ulo mo. Siyempre ang ibibigay sa'yo na gamot pang-masakit ang tiyan, 'di ba? Hindi pang-sakit ang ulo, 'di ba? So gano'n din, kapag sila po ay, kinakausap dapat maging honest sila para yun nga, mabigyan sila ng tamang treatment, okey? Next, you have the right to a visit by a lawyer or your counsel pala, medical doctor or religious minister anytime. So, ito yung tatlong sinabi ko na tatlong tao na puwedeng bumisita sa isang PDL anytime, dapat, 'no? So, lawyer or counsel niya, basta yung tumutulong sa kanya sa kaso niya, medical doctor, yung doktor sa health, ha, and then yung pari or religious minister nila, okey? Anytime dapat 'yan. Siyempre may mga regulation like kakapkapan sila 'no, mga gano'n. Pagpasok, bago lumabas 'no, during the time na nag-uusap sila. But itong pag-uusap nila siyempre confidential, okay. But ito po yung tatlong tao na puwedeng bumisita sa kanila anytime. Hindi kasama yung family members. Ang family members 'no, immediate family members, yes, they can visit, pero hindi katulad ng mga 'to 'no, that they can visit anytime. Hmm. Kung gusto mong bisitahin yung asawa mo anytime, oh, maging lawyer ka, maging doktor ka. Ikaw na nga yung asawa, ikaw pa yung doktor niya, 'di ba? So, pupunta ka do'n anytime puwede kang pumunta, 'no? So, 'yan. So they have the responsibility to use the services of such counsel, medical doctor, or religious minister honestly and fairly. And number six, you have the right of the free exercise and enjoyment of religious profession and worship. So sa loob ng kulungan, you can exercise your religion. 'Di ba? Hindi kayo pipiliting magpalit ng religion, hindi kayo pagbabawalang i-exercise or i-enjoy yung relihiyon nyo. Bakit parang kayo yung ipapakulong ko ano? So, sa criminology meron kaming tinatawag na kalimutan ko tuloy yung term, ano nga yung term na sinong criminology diyan? Yung term na i i-induce, iko-convince mo yung isang PDL na magpalit ng religion. Ah, mamaya. Pero may term kami diyan, eh, may term kami diyan, nakalimutan ko, nasa likod ng dila ko. Okay, sige i-aano ko sa inyo mamaya. Pero kung may nakakaalam diyan paki-chat, I'll check, maaalala ko 'yon. So, again, kahit na ikaw ay PDL 'no, you can enjoy your religion. Hindi ka puwedeng pagbawalan at hindi ka rin puwedeng piliting magpalit or i-convince man lang na magpalit ng religion, okey? Check nga, the act, baka 'di ako matahimik, eh. Sino kayang makakasagot diyan? Not proselytizing, okey, proselytizing. I-chat ko dito ha sa sa ating live, proselytizing, ayan, that's proselytizing. Proselytizing is the act of convincing or inducing a PDL or another person na magpalit ng religion. So, bawal po 'yan 'no, pagdating sa PDL natin. Uki-uki-uki, proselytizing. Next, saan na ako banda, lumagpas na. Okay, number 7 na tayo. So you have the right to vote. Siyempre, meron tayong suffrage, suffrage. Suffrage, no, suffrages. The right to vote,
'di ba? Kahit naman PDL ka na, kahit convicted ka, detainee or convicted ka, we still have the right to vote. Except kung yung crime na ginawa mo is magiging disqualified ka sa pagboto. But hindi naman konting-konti, wala pa akong nakikitang wala pa akong nakakasalamuhang, crime na madi-disqualify ka to vote, okay? Kasi that is our basic right. But kahit nasa loob po sila ng kulungan, they have the right to vote, okay? Next, number 8, the right to separate detention facility or cell. So, ito, yung part na 'to, 'di ba, nasa Nelson Mandela 'to, na dapat may sarili silang selda, kanya-kanyang selda na 'no. But kapag hindi kaya, 'pag hindi nasunod, 'pag hindi siya feasible kasi walang budget, walang facility, anong sabi? Basta make sure niyo na hiwalay yung babae at saka mga, young ones, yung mga youth, 'di ba? Yun lang naman. Ang gusto talaga ng Nelson Mandela, separate talaga, separate na facility, kanya-kanya sila ng selda, 'di ba? Ang sinabi pa nga sa Nelson Mandela, sa gabi kanya-kanya sila ng tulugan. Pero again, if hindi kaya, 'yan, make sure na hiwalay po yung mga babae at mga young ones sa lalaki at sa mga adults, okey? Next, you have the right to a visit by your immediate family. So you have the responsibility to observe such rules and regulation regarding jail visit. So may mga araw na pwede po silang bisitahin, may mga araw na hindi kasi laba day nila. For example, Monday, hindi pwedeng bisitahin because laba day po nila 'yan, no? Tas pag hindi Monday, they can visit. Kaso may pang-morning, may panggabi, ay panghapon. And yung mga naka-visit na, kung nakapunta ka na sa sa facility or naka-visit ka na nung morning, hindi ka na puwedeng mag-visit sa hapon. So, mga gano'n siya, 'no? So, immediate family, siyempre yung mama, papa, anak, kapatid, 'yan. Okay, kung meron kang fiance, 'yan kasama yung fiance mo, okay. Next, you have the right to communicate with your embassy or consulate if you are a foreigner. So pag may foreigner, no, pwede po silang makipag-communicate, makitawag, kausapin ang kanilang ambassador or yung konsulato nila. No, para alam nila yung nangyayari doon sa kanilang kababayan, kumbaga. Okay? Next, you have the right to refuse to any interview or answer questions asked by any member of the media. So, ito yung minsan, 'di ba? May mga ganitong rules, guys, na hindi naiintindihan ng mga layman, no? For example lang, no, yung kay Sara Duterte, 'di ba? During yung usap-usap sa Senado, bakit di siya uma-attend? Bakit di siya uma-attend? Guilty siguro siya, gano'n, gano'n. Well, parang ito siya, they have the right to refuse kasi. They have the right not to attend. So sa tingin kung tayo ay layman, wala tayong alam diyan sa mga rights na 'yan, sa mga privileges na 'yan, talagang masasabi mo, hindi siya uma-attend kasi guilty siya, takot siya, 'di ba? But sa mga taong nakakaalam sa batas, walang big deal kasi nga right niya 'yun, eh. Gusto niya hindi umattend kasi they have the right not to attend naman talaga, 'no? Kahit nga ano, guys, sa criminal cases, 'di ba? Sa criminal cases, ang required lang talaga na kailangan umattend ka is sa arraignment, 'di ba? Pero 'pag during trial, kung hindi ka attend, eh, 'di 'wag. Ibig sabihin, hinahayaan mo lang silang mag-present ng evidence against you nang hindi ka nakaka-rebut. Kasi wala ka dun, eh, 'di ba? So, gano'n lang naman siya. Eto din, halimbawa may sikat na artista, 'di ba, naaresto, tapos ini-interview siya ng media, hindi siya nagsasalita. Sa iba siguro na hindi alam 'tong mga 'to, na sasabihin nila, guilty 'yan, hindi nagsasalita, ayaw ipagtanggol yung sarili niya, takot, 'di ba? Hindi na makapagsalita, hindi na maka-rebut, 'di ba? But ikaw na alam mo na may ganitong right yung tao, not a big deal sa'yo, 'di ba? 'Pag hindi siya nagsalita, they have the right to refuse kasi. Gano'n talaga, 'di ba? Hindi ibig sabihin guilty na siya kaagad, gano'n. So 'yan, sa media, if tatanungin kayo 'no, may interview, may mga ganyan-ganyan, puwede po silang hindi sumagot, okay. Then number 12, you have the right to be assisted by counsel at all times. So, actually isa po 'to sa Miranda rights ng isang tao 'no, pero ito kasi PDL na siya, si Miranda rights kasi upon arrest. So, kapag PDL ka na 'no,
may counsel ka niyan, lawyer, yung talagang tumutulong sa'yo pagdating sa ano mo, sa kaso mo. So, katulad ng sinabi ko kanina, anytime the counsel can visit the PDL, basta kailangan nila mag-usap. So, they should be assisted by a counsel at all times. So, isa pa, sa Miranda rights, right to be informed of the language known to him and understood by him, no, doon sa ating PDL, of the rights to remain silent, di ba? Very Miranda rights yan. And to have competent and independent counsel, preferably of your own choice. Tapos, kung mag-uusap man kayo, ulitin ko ha, pag PDL ka, even pag-aaresto pa lang sa'yo or nandun ka pa lang sa police station, papsi ka pa lang, person under police custody ka pa lang, nandun ka pa lang sa police station, pwede kang hindi magsalita hangga't hindi dumarating yung lawyer mo. Kasi anything or anything na sasabihin mo, maaaring magamit sa'yo yun, laban sa'yo yun sa pagdating sa korte. Okay? Pero puwede mo niyong i-rebut 'yun na hindi niyo puwedeng gamitin 'yan laban sa akin kasi wala akong lawyer during the time na sinabi ko 'yan. Oh, Miranda rights ulit. Unless sinabihan ka ng Miranda rights ta's yaw-yaw ka pa rin ng yaw-yaw, 'di ba? Okay, so again ulitin natin, you have the right to be assisted by a counsel at all times. Tapos puwede kang hindi magsalita, okay? Kasi lahat nga naman ng sasabihin mo puwedeng magamit sa'yo laban sa'yo 'yun. So you have the right to remain silent. Puwede kang kumuha ng sarili mong lawyer, counsel, 'no, sarili mo. Pero 'pag wala kang pera, you cannot afford it, the state will provide you one, okay? Kailangan competent and independent yung counsel din na ipo-provide sa'yo. And then, bago po mangyari lahat ang mga ngayon, dapat nasabi na po 'yan nung nag-aresto sa'yo or yung nung law enforcer 'no, na ito po yung mga rights niyo. Naiintindihan niyo po ba? 'Pag sinabi mong oo at nagyaw-yaw ka ng nagyaw-yaw diyan kahit wala yung counsel mo, puwede na po nilang gamitin laban sa'yo yung mga sinabi mo, 'di ba? Antayin mo dapat yung lawyer mo, "Mamaya na po sir, antayin ko lang yung lawyer ko." Ay, yabang-yabang mo marunong ka na, papakulong ka na niyan. Okay. So 'yan, mga Miranda rights. Kailangan sabihin sa'yo in a language that you understand yung mga Miranda rights mo. Anong Miranda rights mo? Right to remain silent, right to have your own independent and competent counsel, at kapag wala kang datong to pay, the state will provide one for you. Okay? Ano pa? Eto, So, meron ka pang isa pang right, the right to be informed of your right to demand medical, physical examination by an independent and competent doctor of your own choice. So, if you cannot afford the services of the doctor, ayun na, ibibigay ulit ng state yon para sa'yo. Provide din yan. Okay? And then, you and your family shall also have the right to immediate access to proper and adequate medical treatment. Okay? Lalong-lalo na kung feeling mo may pambubugbog na nangyayari. Okay? So, yan. So, may shortcut actually 'to, nandun sa dulo ng privileges. But ano mga importante dito, yung be treated as human being, yung ma-orient ka kung anong nasa loob ng jail, 'no? Yung sa pagkain, tsaka yung sa lugar na pagsi-stayhan mo, and then yung medical health services, pagbisita nung tatlong importanteng tao sa buhay mo, yung lawyer or counsel, doctor, and your pare, and then yung sa religion, and then the right to vote, and then yung separate detention or cells, lalo na 'pag babae at saka CICL or yung mga youth. And then visit ng iyong family member, foreigner, hindi ka naman foreigner, but if you are foreigner, makipag-communicate sa embassy. Ito lang actually, yung mga naka-bold, kahit bastos yung bold, 'no, maka-bold lang yung pinakaimportante diyan, 'no. Tagalogin mo lang yan, intindihin mo lang yan, i-comprehend mo lang yan. Alam mo na yung mga rights, okay. Next, privileges na tayo of persons deprived of liberty. Namin Bella Rules na lamat. Okay. So privileges. Sa BGMP ulit 'to, ha. So you have the privilege to wear your own clothes while in confinement unless reasonable regulation require you otherwise. You have the responsibility to observe and follow the prescribed dress code. So 'di ba, you have the privilege for that, to have civilian clothes, 'di ba, kung sarili mong clothes, okay. You have the privilege to send and receive mail, so mga sulat, 'no.
Pero subject po yan sa BGMP regulation. What do you mean by that? Si-sensor po yan. Check nila kung may mga secret codes dyan sa sulat, may mga pornographic na mga pornography dyan sa sulat. No, baka nagpaplano na pala kayo ng pagtakas, ang pagbobomba ng jail, hindi pa nila alam. So, puwede kang mag-send at maka-receive ng mga letters, 'no, mga padala. But the BGMP will have censorship. Tawag nila diyan, even the Bucor, mail censorship po ang tawag diyan, ise-censor. Tatatakan po 'yan, isa-stamp. Bubuksan, titignan po yung laman, babasahin, babasahin. 'Pag okey, wala namang mga secret codes, wala namang illegal dun, walang contraband, isa-stamp, stamp, 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 ibabalik, saka po yan ipapakuha sa inyo, sa mga PLs. Kapag hindi niyo kinuha within 24 hours, ide-deliver lang din, okey. Tapos kung magpapadala man or makaka-receive, kung magpapadala man po sila ng mga mail din sa labas, sila po magbabayad dun siyempre, 'no, yung padala, okey? Next, you have the privilege to receive books, letters, magazines, newspapers, and other periodicals that the jail authorities may allow. So, ayun, kung gusto mo magbasa ng mga dyaryo, pwede din. Okay? Inspection ulit. What else? You have the privilege to request free legal aid if available. You have the responsibility to consult with our paralegal officers, BGMP, paralegal officers, so that proper coordination and arrangement can be made regarding the matter. So, privilege to request legal aid, yung tulong, no? Mga advice pagdating sa kaso mo. Okay. And then, hairstyle. Wow, hairstyle. So, you have the privilege to sport hair in customary style. Basta as long as decent naman siya, maayos naman yung itsura at malinis, maayos, 'no? Okey lang naman sa kanila, pakalbo ka, 'di ba? So, you can have your own ano naman, hairstyle, okay? Next, you have the privilege to receive fruits and prepared foods. You have the responsibility to subject those foodstuffs to inspection. So, same thing, puwede kang maka-receive ng food. Ayun nga lang 'no, number one, kailangan yung lalagyan nung pagkain is nasa transparent lang na mga lalagyan para madaling makita. At ukay-ukayin 'yan, 'di ba? Ukay-ukay, stir, mekos-mekos. Titingnan talaga 'yan ng mga officers. Baka kasi sa loob nun may mga nakatago sa mga tinapay, 'no, sa mga lalim ng kanin. So, iche-check po nila 'yan, okay. And then pagdating po sa mga utensils, 'no, plastic lang po yung mga utensils na ginagamit sa jail. Kasi nga baka magamit for pananakit, 'no, so plastics lang siya. Plastic po yung mga kutsara, tinidor, tapos yung lalagyan po kung magbibigay ng food is mga transparent lang, okay, for inspection. Next, you have the responsibility to maintain cleanliness of your cell and brigades or jail premises. So it's responsibility lang ito, no? More on responsibility. Okay. Next, you have the privilege to avail good conduct time allowance or GCTA as provided by law. So, ma'am, what is GCTA? Okay, I'll discuss that. So, you have the responsibility to coordinate with our staff regarding this matter so that proper endorsement to that effect is made upon transfer to Bucor. So, if ever nagsimula ka na ng good conduct time allowance at matatransfer ka sa Bucor, syempre, kailangan din madala doon yung good conduct or yung record mo about GCTA. So, ma'am, ano yung good conduct time allowance? Sabi niya, good conduct 'no, good conduct, mabuting gawa 'no. So, ano ang good conduct time allowance? It is a deduction doon sa sentensya mo. 'Di ba makukulong siya, ay 'wag ikaw, makukulong siya, si PDL nakulong, na-convict. Ngayon, 'pag siya po ay naging mabait, ilang taon, ilang buwan, may bawas po dun sa kanyang sentensya, may mga babawas po. So this is an old law ha, ipapakita ko naman yung amended, but just to give you a history. So sa RA 3815 or the Revised Penal Code, nakalagay po sa Article 97 yung dating GCTA or Good Conduct Time Allowance. So, a privilege granted to a prisoner that shall entitle him to a deduction of his term of imprisonment or yung kanyang sentensya.
So the good conduct of any prisoner in any penal institution, mapa-Bucor man yan, BJMP man yan, or provincial jails, no, they will be entitled to this deduction. So again, luma ito, okay? Pag during your first 2 years, may mga buwan na naging mabait ka, every month na naging mabait ka, meron pong bawas doon sa sentensya mo na 5 days. So actually, sa lumang batas, it's 5, 8, 10, 15. 5, 8, 10, 15. Okay? So pag tapos sa kabilang side, 2, 3 to 5, 6 to 10, 11 pataas. So pag during the first 2 years, naging mabait ka, every month na naging mabait ka, may bawas po yan na 5 days sa sentensya mo. Sa third to fifth year, naging mabait ka doon sa pangatlo, pang-apat, pang-limang taon, 8 days per month naman na naging mabait ka ang bawas doon sa sentensya mo. Okay? Next, during the following years, that means 6th year to the 10th year, may 10 days na bawas. Sa 11 pataas, syempre may mga taong nakukulong more than 10 years, 11, 20 years, no? 11 to the successive years of imprisonment, every month na mabait ka, may bawas po na 15 days doon sa sentensya mo. Okay? So that's why talagang malaking tulong din. Kaya may mga taong mabilis makalaya. Okay. So that's just a history, no? Pero kung gusto nyo i-memorize, madali lang naman yan. 2, 3 to 5, 6 to 10, 11 pataas. Sa kabilang side, 5, 8, 10, 15. So si 2, itapat nyo siya kay 5. Ah, you don't need to memorize that. Just history lang siya. Parang overview lang. Kasi may bagong batas. So ito yung sinasabi kong kabila-kabila, no? Gumagawa kasi ako ng table. Okay. So si Article 97 ng Revised Penal Code or Act 3815 na amend siya ni Republic Act 10592. Mas tinaasan po nila ang deduction at may dinagdag po sila na statum, special time allowance for teaching, studying and mentoring. So STM tawag ko diyan. STM, MTS, MST, no TSM. Okay? TA, TSM ata yan. TA, TSM. Okay. Teaching, studying, and mentoring. Okay. So sa bagong batas, nakalagay dito, the good conduct of any offender qualified for credit for preventive imprisonment, no, or any of convicted prisoner in any penal institution, rehabilitation, or detention center, or any other local jail shall entitle him the following deductions from the period of his sentence. Sa tandaan ha, convicted prisoners. Okay, meron na silang sentensya. So, katulad ng sinabi ko, 2, 3, 5, 6, 10, 11 pataas. Yun lang naman yung mga taon. So pag tananong kayo, si Jerome nandito, si La Quinta, nakulong siya. Wag naman, no? Si Moiji ay nakulong, 7 years na siyang naging mabait. 7 years na siya, nasa 7th year na siya sa kanyang sentensya. Naging mabait siya for a month. Ilan yung araw ng deduction sa kanyang sentensya? 7th year. So, nandito na tayo. So, ang kanyang deduction ay 25 days for that specific month na naging mabait siya. Ibabawas po yan doon sa kanyang sentensya. Okay? So, ganon. O di kaya, it is his 4th year. Naging mabait siya. Ilan yung bawas? Siyempre, 23 days. So, during the first 2 years na naging mabait ka, per month, magbabawasan yung sentensya mo ng 20 days. 3 to 5 years, 23 days. 6 to 10 years, 25 days. 11 years and above, 30 days. And then, yung TASM natin, time allowance for studying, teaching, and mentoring. Additional 15 days po yan. Okay? So, 20, 23, 25, 30, 15. Dito, di ba, apat lang, dito 5 na. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng TATSM dito sa bagong batas, si RA 10592. Okay? So,
Ang kailangan lang maintindihan niyo diyan is yung taon tsaka ilang araw yung bawas per month, okey? Next. You have the privilege to use your funds for commissary and other purchases consistent with jail rules, institutional security, and good order. You have the responsibility to meet your financial obligation, including payment of personal or institutional property you have damaged. So kung may funds ka, no, pwede kang bumili, no, sa doon sa bentahan nila sa loob. Tapos kung may nasira ka mga gamit sa loob, then you need to pay for that. Ano pa, you have the privilege to participate in our personal spiritual enhancement and recreational activities. Privilege siya because pwede po siyang tanggalin. Yung rights, hindi pwedeng tanggalin yung mga rights ha. Rights kasi yan. Yung mga privileges, yun yung kakaiba kay privilege. Si privilege, pwedeng tanggalin kasi privilege lang naman. Okay, hindi mo pwedeng i-demand. Hindi mo pwedeng sapilitan kasi privilege 'to, ibibigay namin 'to kung deserve mo. Pero kung hindi mo deserve, hindi namin ibibigay. Si rights, kailangan ibigay talaga, okey? So, yung mga participation sa mga recreation activities, pagba-basketball, paglalaro ng chess, wow! Lalaro sila ng chess o attend sila ng mga, ah, ba film showing 'no, movie showing, manonood sila ng TV, 'yan mga privileges 'yan. So, they can join naman, participate sa mga ganyan, okay. So, that's the privileges sa BGMP. Okay, is this one is sa Bucor. Okay, I think hindi tapos na pala 'to, sorry guys. Shortcut pala 'to. Okay, wag na 'yan. Ito pala yung shortcut na sinabi ko kanina, sa rights. Treated as human being, 'di ba, 'yan lang naman 'yun. Tapos, ayan, basahin niyo lang 'yan, 'yun lang yung shortcut lang 'yan doon sa una kong diniscuss, yung rights of inmates. One pager kumbaga, okay. Next, we go to privileges. Sa Bucor na tayo, ha, Bucor. So, itong mga privileges na sasabihin ko, they are for detainees. Kasi sa Bucor, yung mga convicted, may uniform na talaga. Meron silang uniform na, ah, kalimutan ko na, brown, yellow, tama ba guys? And orange pala. Hala, nakalimutan ko na, tangerine, orange po, yung orange po, yung sa maximum. May uniform sila talaga. Hindi na sila pwedeng magsuot ng civilian because they have talaga uniform for them. Brown, blue, and orange. Tan Blue Brogy. Okay, Tan Blue Brogy. Okay, so tangerine sa maximum, yung talagang malalala na mga PDLs, yung talagang bantayin, yung medyo 20 years pataas po yung mga kulong nila or more than one po yung crimes nila, grave offenses, murder, homicide, no, mga robbery with rape, mga gano'n. So, tangerine yung pinaka-term, pero 'pag wala kayong makitang term na tangerine, puwede kayo sumagot ng orange. Pero 'pag may orange tsaka tangerine ta's walang both, sasagot niyo talaga si tangerine kasi yun yung nakalagay sa manual. And then blue is for medium security, 'yan. Hindi siya maroon, tan blue brogy ang tawag ko sa tangerine, blue, brown, tsaka gray. Gray kasi para sa mga detainees. Tan blue brogy, tangerine, blue, tsaka brown. Bro, yung bro. So, orange or tangerine, blue, tapos brown po sa mga minimum security. Kung may detainee man doon, which is hindi masyadong nangyayari because madalas ang detainees na nasa jail, but kung meron, gray po sila. Okay? I can show it to you sa manual. Nasa manual mismo ng Bucor. Ang haba kasi ng mga manuals guys, kaya shortcut na namin. Okay? So, sa detainees, they can still wear their own clothes while in confinement. Basta decent lang. Then, to write letters, ayun nga, mail, subject to reasonable censorship, provided that expense for such correspondence shall be borne by them. Like what I've said, pwede silang mag-receive and mag-send ng mails, but may censorship pong dadaanan yon, and then bayad po nila. Sila po ang magbabayad ng pagpapadala. To receive visitors during visiting hours, however, visiting privileges may be denied. So,
kapag kailangan 'no, puwede pong ma-deny kasi privilege nga naman ang visit, okey? So, upon admission hihingan na po sila ng mga pangalan ng mga taong gusto nilang puwedeng bumisita sa kanila or gusto nilang bumisita sa kanila. Do'n po i-che-check ah, kung pupunta na yung tao do'n, no, i-che-check do'n sa listahan. And then kapag medyo nagkasala ka sa loob, puwede pong i-suspend yung visiting privilege mo. Okay, so maging mabait. Next, detainees may enjoy following privileges. Ano pa? To receive books, letters, magazines, katulad lang din nasa jail. To be treated by their own doctor and dentist at their own expense. To be treated in a government or private hospital provided it is deemed necessary. To request legal aid if kailangan, if available, yung mga, if mayroon naman magbibigay do mga paralegal officer para sa facility na yon. Hairstyle, to sport hair in their customary style, basta po decent, malinis. To receive fruits and prepared food, to read books and other reading materials available in the library. Wag kayong mag-expect ha na yung library sa mga jail at saka Bucor malalaki. Ano lang talaga, mga libro nila do'n, yung mga bigay-bigay lang, mga donated books lang or kung merong binudget or binigay po si government, gano'n. Pero madalas mga donated books lang. So, mga ano na, worn out na din na mga libro, 'no, but at least may nababasa sila. Next, to maintain cleanliness in their cells and brigade. So, sinabi ko na 'to kanina. To be entitled for good conduct time allowance. And then, to be utilized as jail aids. Alam niyo yung mga jail aids, ito yung mga pinagkakatiwalaan na, 'no, yung mga ano na, mga nakuha na yung tiwala ng mga officers. Kasi mabait na, nabibigyan na ng responsibility, 'no. So, jail aids. So, they can be utilized as jail aids ng warden. Okay? Siyempre, with the consent of the inmate, no? And the recommendation of the officers doon sa jail. So, ano bang tawag sa kanila dyan? But jail aid lang yung tawag ko, yun lang na ano ko. Hindi yung mga mayora at saka mayor ha. Yung talagang tumutulong na sa mga officers. Medyo malaya-laya na to doon sa labas, guys, kasi inuutusan siya. Hindi sa labas, doon sa loob ng facility na utos-utusan siya. Yung kung yung mga kasama niya nasa loob mismo ng selda, siya nakakalabas-labas po siya 'pag inuutusan. Yan po si jail. Next, ano pa ang mga puwedeng i-extend or mabigay na mga privileges sa ating trustee, correct. So, sa ating mga inmates. So, attend or participate in any entertainment or athletic activity within the prison reservation, read books and reading materials. Eto, very ano, 'di ba? Smoke cigar and cigarettes. Nagiging privilege siya. Participate in civic, religious, and other activities authorized by prison authorities. Receive gifts and prepared food. Oh, sabi ko na yan, subject for inspection. Tapos, a detainee, aside from the rights and privileges enjoyed by the finally convicted inmate, kung ano po yung na-enjoy ng ating convicted inmate, no? Ito talaga yung pinaka na-enjoy ng mga detainees, guys. Yung civilian clothing, tsaka yung hairstyle. Yan yung dalawang pwedeng-pwede niyang ma-enjoy. Okay? And then the the right to refuse ng prison labor. 'Di ba? Kasi pwede ka namang hindi mag-work sa loob kung hindi mo naman kailangan ng pera or ayaw ng ginagawa. Yun lang yung tatlo na nakakaiba sa mga pagkakaiba ni detainee at saka ni inmate, 'no? Yung prison labor, yung hairstyle, tsaka clothing. Okay. So, rights pa ng isang detainee, ito yung sinabi ko. Prison labor of finally convicted inmate. So, again, finally convicted, may sentensya na to, final na yung judgment. Okay? So, nagsiserve na siya ng sentensya na talaga. So, if you are a finally convicted able-bodied inmate, malakas ka, no, kaya mo magtrabaho, you may be required to work at least 8 hours a day. Okay, so yung mga numbers na nadi-discuss, please be reminded of them. Yung 1 hour sa exercise sa open air daily, 8 hours a day, no, yung sa mga prolonged, yung diniscuss ko kahapon, yung prolonged solitary confinement, yung mga ganun guys, no. Important sila just in case lumabas. So again, ang work po ng PDLs
ay at least 8 hours a day. Hindi po sila magwo-work ng Sundays and legal holidays. Sila po ay magwo-work sa loob or malapit diyan sa prison facility mismo or sa public buildings, grounds, roads, and other public works of the national government. So kung baka yung mga nagtatrabaho diyan sa mga kalsada, mga tulay, no, mga PDLs pala sila. Okay, maaari kasi yun nga naman yung nakalagay sa manual. Okay? In the interest of the service, however, they may be required to work on accepted days, which is Sunday and holidays, 'di ba? Bawal dapat hindi sila dapat nagwo-work ng Sunday and holidays, but if kinakailangan, then they can work 8 hours a day. Okay? So, dito tayo sa basic rights sa Bucor. Kaya, no, inmate na 'to, hindi lang ito detainee. Okay? So, an inmate shall have the following basic rights: to receive compensation for labor he performs. So, katulad ng sinabi ko, magtatrabaho po sila, tinatawag natin diyang yang prison labor. So, they have sahod diyan. Okay? Hindi nga lang kasing laki lang nasa labas. So, to receive compensation or sahod for labor he performs, to be credited with the time allowances for good conduct and loyalty. Okay, so na-discuss ko na si good conduct. Sulat nyo na lang yung numbers ulit. Sige, sulat nyo to ha. Good conduct time allowance or GCTA. Unang line, 2, 3 to 5. Dito tayo sa left side. Left side. 2 years, 3 to 5 years, 6 to 10 years, 11 pataas, tapos STM. Sa tabi niya, ilagay mo, dun sa may 2 years, 20 days. Sa may 3 to 5 years, 23 days. Susundan, sa may 6 to 10 years, 25 days. Sa may 11 pataas, 30 days. Sa STM, studying, teaching, and mentoring, that's 15 days. On top dyan siya, doon sa mga years. So kung 7 years ka na sa loob, 'di ba? Naging mabait ka for that month, okay? May bawas po na 7 years, so 25. Tama, 25 days. Estudyante ka for that month, may dagdag pang bawas na 15 days. So, 25 plus 15, 40 days na total ang bawas dun sa sentensya mo for that month lang. 'Di ba? Ayun, 'di ba? So, ganun po si good conduct time allowance. Then I will be discussing sit special time allowance for loyalty or tinatawag nating STAL. Special times allowance for loyalty. But I'll continue this first para tuloy-tuloy tayo mamaya sa STAL. Okay? To send or receive mail matter, ayun po yung mail censorship natin, mail matter censorship, to send and receive mga sulat. To practice religion and observe his faith, okay? Ang bawal pagdating sa religion yung proselytizing, yung i-convince mo yung ibang tao para magpalit ng religion. To receive authorized visitors, especially, sino-sino yung tatlo? Counsel or lawyer, doctor, medical doctor ito and then si priest. Okay? Then the immediate family members. Next, to ventilate his grievances through proper channels. So, 'di ba, kapag may reklamo si PDLs, pwede po silang lumapit sa mga inmate welfare development, ano ba yan, puwede po silang lumapit sa mga personnel, 'no, meron po silang sumbungan doon, 'no, para kung meron silang kinakainisan, meron silang nirereklamo, meron silang hinaing at concerns, doon po nila i-ventilate, i-ve-vent out 'yon. To receive death benefits, ma'am, namatay siya sa loob ng kulungan, ano mangyayari? So, may mga death benefits and then pecuniary aid for injuries. So, 'pag may namatay guys, siyempre sasabihan yung family members para makuha po nila yung bangkay. Ma'am, what if walang kumuha? Si correctional facility na yung mag-aano, kailangan alangan naman hindi nila ilibing ano. So, sa correctional facility, kailangan nilang gawin yun, 'no, they will, i-aano nila sa huling hantungan yung tao, okey. Pero sana kunin ng family, okey. So, tapos ko na si good conduct time allowance. Let's talk about STAL or special time allowance for loyalty. So, kung si GCTA may 20, 23, 25, 30, 15 days na bawas, dito naman hindi siya days, ano siya, percentage or fraction of the
kulong. So, special time allowance for loyalty. Nasa pangalan na siya, loyalty. Ibig sabihin, you were given a chance na iwan ang mahal mo sa buhay, charot. You were given a chance na tumakas. Nagkaroon ka ng chance, opportunity na umalis at hindi na bumalik sa kulungan, tumakas, but naging loyal ka, bumalik ka, or talagang nag-stay ka, gano'n mo kamahal yung kulungan. May bawas po 'yan sa iyong sentensya dahil naging loyal ka. That's why it's called special time allowance for loyalty. Okay, sana all loyal. Okay. So, hindi ko na i-discuss yung old na batas para hindi kayo malito. But 'pag STAL, tatandaan niyo palagi yung 1/5 at 2/5. Sino ang mas malaki diyan na bawas, 1/5 or 2/5? Siyempre ako pala yung sasagot ng tanong ko. Ako 'to, wala akong kausap, eh, 'di ba? So, for example lang, 5 years yung sentensya mo, 1/5 sa 5 years, 1 year yung ibabawas. Or depende sa senaryo, kung 5 years yung sentensya mo at may ginawa ka, 2/5 yung binigay sa'yo, so 2 years yung bawas. So, mas mataas ang bawas kapag mas mataas yung number, 'di ba, sa fraction. So, 2/5. So, again, it was amended as well by the Republic Act 10592. Remember si GCA kanina? From 5, 8, 10, 15, binago siya ni RA 10592 to 20, 23, 25, 30, 15. Diba? Naiintindihan niyo ba yung mga numbers na sinasabi ko? Offline, guys. Oh, bako na. Yung calamity. Ano ibig sabihin ng calamity? Ang calamity guys, nakalagay siya sa Article 158 of the Revised Penal Code. Sampulan na lang natin, flood, earthquake, fire, riots, mga ganyan, kalamidad, or catastrophe. Anything na magkakaroon ng kasiraan or mapipilitan po yung jail personnel na buksan yung mga jails. Or wala silang choice, mabubuksan talaga kasi nawasak, mga ganon. Kasi alam namang hayaan nila kayong mamatay doon sa loob ng selda, 'di ba? So may mga gano'ng calamity or catastrophe. So depende sa magiging reactions mo or gagawin mo yung magiging bawas doon sa kulong mo. Ako naka-side view. Okay. So, for example, nagkaroon ng kalamidad. Ngayon, ikaw ay sentenced prisoner na, 'no? So, ikaw po ay nandun sa kulungan, biglang lumindol, biglang yun, nagkawasak-wasak yung building, lahat-lahat. So ikaw, to save yourself or nagkaroon ng riot, hindi ka naman involved dun sa riot, but sobrang laki na ng gulo, napilitan ng mga personnel na buksan yung inyong kulungan para maligtas kayo. O nagkaroon ng sunog, whatever the reason it is, 'no, basta may kalamidad or may catastrophe. So ang ginawa mo, umalis ka, 'di ba, to save yourself. Siyempre self-preservation, guys. Uunahin mo yung buhay mo siyempre, 'di ba? Alam mo sakit ng likod ko, aray ko. So, self-preservation, umalis ka to save yourself. Ayan, you evaded your service of sentence. Considering ka, umalis ka eh. So, parang nag-evasion ka, tinakasan mo yung sentensya mo during the calamity. But, ito ang magandang ginawa mo. Ouch. Within 48 hours, 2 days, 48 hours, yeah, 2 days, within 2 days, after sinabi na wala na po yung kalamidad, okey na po ang lahat, after sinabi yun, in-announce yun, na-proclaim po yun ng president natin, within 48 hours bumalik ka sa kulungan. Ang bait-bait mo, naging loyal ka sa part na yun, 'di ba? Hindi kailangan umabot ng 48 hours, kung pagka-announce na yun, within 1 hour bumalik ka, good. Basta hindi puwedeng mag-pass ng 48 hours. Kailangan you return to the authority. Okay? So if you've returned, umalis ka but you've returned within 48 hours after the proclamation or the announcement na wala na po yung catastrophe, wala na po yung kalamidad, okay na po ang lahat, then yung sentensya mo ay mababawasan ng 1/5. Okay, 1/5. So kung 10 years po yung iyong sentensya, ang 1/5 po ng 10 is 2 taon. So may 2 taon na bawas doon sa iyong kulong. Yung original na kulong ha, so kung you have already served 5 years do'n sa 10,
mababawasan pa rin ng 2. So 7 years na yung nabuno mo, 3 years na lang. Kasi sa original sentensya po siya ibabawas, hindi po dun sa natitirang taon. Okay, next go to 2/5. Sa 2/5 naman, ito talagang loyal na loyal kaya mas mataas po yung kanyang bawas. 2/5 po yung bawas niya because the person stayed, the PDL stayed. Kahit sobrang gulo na, nagkaroon na ng riot, meron siyang chance na tumakas, may opportunity lumabas, hindi talaga siya umalis. He stayed. So, instead the 1/5, 2/5 po yung ibabawas. So, kung 10 years po yung kulong mo, originally, 4 years yung total na bawas sa iyong sentensya. So, if for example, 10 years yung sentensya mo, naka ka na ng 5 years, nagkaroon ng kalamidad, but you stayed, 5 years na mo plus the 4 years action, 1 year na lang ang bubunuin mo just because you have stayed. Okay? Meron talagang magagandang bagay ang binabalik si Lord sa mga taong loyal, 'no? Go, 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 naging bakla, 'no? So, kaya maging loyal tayo, guys. Okay? So, remember, 1/5 and 2/5. Okay? I hope that's clear. Okay. Sa lumang batas, ang nakakatawa doon, 'pag umalis ka, ta's bumalik ka, may bawas na 1/5. 'Pag nag-stay ka, walang bawas. Walang bawas. That's why kinailangan talaga siyang i-amend, 'no? I believe that was ano, yun yung nangyari, yun yung luma sa 3815. But ito po yung susundin na natin, ha? 1/5, 2/5. Okay? Sa detainee, pagdating sa prison labor, tatandaan, hindi po sapilitan sa kanila. 'No? Puwede po silang ma-offeran pero hindi po sila re-require. Ang kailangan lang gawin ng mga detainees guys is make sure na malinis at okey po yung kanilang mga sariling selda. Okey, yung sarili nilang tinutulugan, yung lahat ng mga lugar pinupuntahan nila, yung kung saan sila nagsi-stay, yun lang ang required na lilinisin. Prison labor, they're not required to do it. Para silang bisita dun, 'di ba? Next, pagdating sa prison labor, meron po silang pipirmahan diyan 'no. Upon conviction ng convicted offender, sasabihin niya, meron tayong ano, ay dito po ay ano 'to, hindi pala 'to prison labor, preventive imprisonment. Okay, preventive imprisonment ito. Nandito 'to, nandun sa dulo guys. Discuss ko na lang si preventive imprisonment later, nandun siya sa dulo, mas madaling intindihin yun kaysa dito. Okay, si full-time tsaka 450 to. So, later na lang. Okay, disciplinary measures doon sa loob, 'di ba, they have the rights, they have privileges. Yung mga bawal labagin guys, nandito siya sa mismong hindi ko na siya sinali, hindi ko na siya nilagay. Andito po yung mga minor offenses, puwedeng matanong ito guys 'no, yung mga minor offenses, mga less grave offenses, tsaka grave offenses. 'Yan, madami-dami 'yan sila, okey. Minor offenses, selling, bartering. So, ise-send ko naman 'to sa inyo, basahin niyo 'yan. Pagkakalat, pagiging maduming tao, mga hindi ka naglilinis, 'di ka naliligo, nagsasayang ka ng pagkain, mga minor offenses 'yan. And then we have here the grave offenses. Okay, let's go to ano, parusa, disciplinary measures or puwede pong ano, puwede pong pagpaparusa natin sa ating mga PDL sa nagkakasala, nagko-commit ng mga offenses. Ano ba? Okey. So, ang puwede po katulad ng sinabi ko kahapon, the lowest form of disciplinary punishment sa loob ng facility ay reprimand, verbal reprimand. Magsasabihan ka, pagagalitan ka. Ayun yung sinabi ko sa inyo. Okay. Next is temporary and or permanent cancellation of some or all recreational privileges. So katulad ng sinabi ko, pwede pong i-cancel yung visiting privilege, yung sending or receiving meals, pag-join sa mga recreational activities, pwede po yan silang ano, ma-cancel or temporarily or permanently. Extra fatigue duty for sentenced inmates 'no, nagkasala ka, o sige maghukay kayo diyan, maghugas kayo diyan, 'no, maglinis kayo diyan, mga gano'n, extra fatigue duties. And then close confinement in a cell, ito po yung sinasabi kong Bartolina.
Remember, it cannot be more than, sa Nelson Mandela rules, bawal lagpas 15 days. But actually, sa Bucor, sa Bucor manual, which is siguro hindi nasusunod to because lalabag siya sa Nelson Mandela. Sa Bucor manual, pwede kang i-solitary confinement from 30 days to 60 days. Pero dahil may Nelson Mandela tayo, malamang sa malamang hindi pwedeng lumagpas ng 15 days yan. Prolonged solitary confinement na yon. Sa BGMP, 1 to 7 days. Not more than 7 days naman sa BGMP. So, close confinement in a cell, this will be imposed on inmates who are incorrigible, talagang sobrang lala, no? And when other disciplinary measures are proven ineffective. So, yun yung batlina, ano? And then, pinakamalala na ano nila dito sa BGMP ha, dun sa orientation sheet nila is transfer to another BGMP jail in the area upon coordination with the proper court. Ipapalipat siya ng kulungan. Pwede din po yun. Okay? Kumbaga para siyang na-expel sa school, no? Nagpanalipat na ibang school. Okay? Next. Okay, we go to the BGMP Welfare and Development Programs. Okay, so si BGMP Welfare and Development Programs, may 4 major programs sila. They have PDL Custody, Security and Control Program. They have PDL Welfare and Development Program, Decongestion Program, and Good Governance. But we will focus on number 2. Pero yan yung major programs talaga ng BGMP. No? So we will go to number 2. So, ang core programs ng welfare and development is marami-rami din, no? Provision of basic needs. Ano ba mga basic needs natin? Pagkain, tubig, no? Tulugan. Health services, educational program. Basta tatandaan nyo, naka-align lang siya sa Nelson Mandela. Okay? So, health services, educational program, skills training and enhancement program, livelihood program, behavioral management or modification program, behavioral inter program, cultural and sports water. So, andyan na, naka-bold, kahit bastos yung bold. So, all PDL under the custody of the BGMP will be provided with 3 meals per day, no? Breakfast, lunch, and supper. And then, adequate supply of potable water, yung inuming tubig. And then, kailangan po meron silang masusuot. So, syempre, binibigyan po sila ng uniform. Yellow shirt and brown jogging pants. Tapos hygiene kits, binibigay po 'yan ng PDL and like what I've said, medyo nangangailangan sila ng tulong diyan. That's why tumatanggap po sila ng mga donations from NGOs, GOs, no, at mga private individuals. 'Yan. Next, health services. So, health services of PDL consists of intervention towards the prevention, promotion, and treatment of illness. So, yung kung wala pang sakit, nagbibigay ng health services para hindi na magkasakit at kung may sakit, no, ma-treat sila. So, upon admission, no, nagkakaroon naman na ng medical assessment, nagkakaroon na ng processing, 'di ba, to check kung sino-sino yung may sakit para mahiwalay sila, 'di ba, sila yung magkakasama, gano'n, gano'n. So, during the confinement, PDLs are provided with health education and counseling, medical consultations, regular health monitoring, and provided medicines. Tapos remember, yung sa ating 1 hour per day na pagpapaaraw sa open air and physical exercises. Educational program, it is the cornerstone of the correction, no? Education. So, educational program aims to provide opportunities for PDL to achieve mandatory education. So sa remember sa Mandela, sinasabi doon, mandatory po ang education sa minor, sa mga youth, ng mga CICL at saka sa mga illiterates. So ganun din po, no, mandatory din po yung ating education dito sa Philippines. So si BGMP nakikipag-coordinate sila, nakikipag po sila sa ALS, sa Alternative Learning System, no? Sumikat 'yan, 'di ba? Na mag-e-exam ka lang, kung matagal kang natenga, mag-e-exam ka lang tapos kung napas yung specific na
grade or year na pasok dun sa score mo, dun ka na, hindi ka na dadaan dun sa mga grades na hindi mo kailangan daanan kasi okay na yung kaalaman mo, 'di ba, ALS, Alternative Learning System. Tapos nakikipag-coordinate din sila sa TESDA, okay. Ang maganda ngayon, which is happening now talaga, 'no, is yung college behind bars. So nangyayari na po 'yan siya, na yung mga nakakulong puwede na po silang mag-aral ng college do'n. And madalas po na mga courses na binibigay is yung test. College behind bars. And that's part of the educational program din ng ating correctional facilities. So, galing 'no? Paano ka pa magnanakaw, paano ka pa magko-commit ulit ng crime kung doon sa loob naghirap ka talaga para makatapos, 'di ba? For sure 'pag grumaduate sila at nakalabas sila, pipilitin nilang hindi na makulong ulit or hindi na gumawa ng kasalanan ulit because 'di ba, ang dami-dami nilang pinagdaanan, nakapag-aral na sila't lahat-lahat, binigay na sa kanila't lahat-lahat ng mga opportunities para magbago. So, I think yung isa sa maganda siya na program, ayun lang, parang nakakainggit para dun sa mga taong hindi pa nagko-commit ng crime at hindi rin kayang mag-aral, 'di ba? Parang sasabihin mo, "Commit na lang ako ng crime para makulong ako at pag-aralin ako ng gobyerno." No, but that's happening, college behind bars at saka 'yan, yung mga hindi nakapag-aral ng elementary, junior high, at senior high, mandatory po na mag-aral sila sa loob ng kulungan. So again, they have the BGMP Adapt ELS or the alternative system ng DepEd for PDL to earn their elementary and high school diplomas. So may mga teachers po na pumupunta doon, 'no, para tulungan po sila. And then remember, 'no, 'di ba meron tayong 'yan yung TASTM. Remember kapag ikaw ay naging student, naging teacher or nag-mentor ka for 1 month, may dagdag bawas sa iyong sentensya na 15 days. So aside from learning, aside from getting a degree or getting a certificate, may bawas din yun sa kulong mo, sa sentensya mo. So, hitting a lot of one stone, di ba? Yan. So, educational program. Next, skills training and enhancement program. So, ang objective po ng skills training and enhancement program is para magkaroon po ng skill yung ating PDL for their eventual release sa ating community. 'Di ba? Once they release, meron silang skill, meron silang alam na gamitin or gawin, may pagkakakitaan sila, pwede silang mag-welding or kung ano man yung natutunan nila doon or skill na natutunan nila. Dito sa jail na napasyalan ko, pagkapunta namin, ang last nila na skill training is, electronics. So, "Yes ma'am, nag-ano kami ng mga wires," gano'n-gano'n yung mga PDLs. Happing-happy sila. So, imagine kapag kung talagang nagamit nila at natuto talaga sila doon, paglabas nila 'di ba, puwede silang magtayo ng sarili nilang shop for repair, mga cellphone repairs, 'di ba, electric pan repairs, mga gano'n. So ayun, yun yung goal, to equip them with the skills which they can use for their employment or for their own business 'pag sila po ay nakalabas ng kulungan. So, ang katulong naman nila dito is the TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, so that they can earn national certificates. Remember yung mga NC1 tsaka NC2s, 'di ba? So, thus, only the PDL who meet eligibility requirements of the specific skills training program being offered can participate. So, syempre, before po sila ma-enroll dyan, doon sa TESDA na NC, whatever NC yan, National Certificate na program yan, meron pa yan silang parang kumaga assessment kung kaya ba talaga nila. Okay, eligible ba talaga sila? And then, kapag pasado, then they will undergo the program, tapos graduation. Napakagaling, di ba? Next, livelihood program. So ito naman ay income generating activity sa PDL while they are in employment. So skills training is to prepare them ngayon na nasa kulungan sila para kumita sila paglabas. Si livelihood program, ito po kumikita na sila habang nasa loob pa lang sila ng kulungan. So while in confinement. So paano 'yan 'no? Ang ginagawa nila, 'yan may mga products silang binebenta, ginagawa nilang products sa loob ng kulungan and madalas po diyan yung mga bags, mga purse, mga pouches, mga display ng mga bears, mga ano ba 'yan, mga aso-aso, beads.
mga beads, mga kwintas, mga pulseras, mga keychains, gano'n. No, bags and purse. Bumili ako, maganda siya, pang pampalengke. Alam mo yung mga plastic na para siyang ano, banig, gano'n yung itsura niya, ano, pero plastic, matibay. Okey, 500. Medyo mahal but kung isipin mo na lang tulong ko na 'to sa kanila, tsaka useful naman yung bag, yun lang. Mas mas mahal lang talaga siya, pero useful. Tulong ko na lang din sa kanila, gano'n na lang yung mindset ano. So, mga bonsai made of beads, pastries, rugs, paper crafts, and wood crafts. So, yung mga napagbebentahan 'no, yun po yung nagagamit nila sa pagbili ng kung ano-ano doon sa kanilang commissary, sa kanilang tindahan. Shampoo, sabon, toothpaste, mga gano'n. Okey, kung wala na po silang 'di na po nabibigay, wala na yung donation 'no. So, very important, kawawa din naman sila talaga. Okay. So again, that's to help PDL earn from these livelihood projects and the jail unit welfare and development officers para makatulong para po mabenta yung mga gano'n 'no, kumita po yung mga PDLs. Yung mga 'yan yung IWD or UWDO, nakipag-coordinate sila sa mga ano nakalagay diyan, yung mga marketing, sa mga bazaars 'no, caravans, dini-display po. Sa school namin dati sa Cavite sa NCST may pumupunta dun na mga hindi ko alam kung mga jail officers yun sila or iba pang hindi sila officers na naka-uniform, eh. Pumupunta sila sa mga schools namin, pinapakita nila yung mga, crafts, mga nagawang products ng mga PDL. Sasabihin nila, "Galing po 'to sa mga PDLs ma'am," ganito. Pero may kamahalan lang talaga 'no, hindi siya kasing presyo ng mga sa Shopee, hindi siya gano'n 'no. But maganda din sana do'n 'no, kung makakapag-ano sila sa mga Shopee, Lazada, makakapag-post sila doon. So ayun 'no, ito yung mga samples 'yan, mga ganyan, orange 'no, mga ganyan yung mga benta nila. Ang cute naman. Wala diyan yung nakuha ko, eh, nabili kong pang-ano, pang-palengke. Maganda yun, napakatibay. Hindi siya nade-deform, okey? So ayan po ang ating livelihood program. So share ko lang, meron akong friend sa Facebook, yung mama niya is nakulong. Detainee pa lang yung mama niya. Ilang years, matagal. Actually naka-graduate siya, kulong yung mama niya. Okey, so napag-aral siya ng mama niya dahil sa mga livelihood program ng CIW, Correctional Institution for Women. Kasi siyempre babae yung mama niyan, eh, siyempre 'di ba? So nasa CIW ng mama niya. Mama mo. Tapos, sa habang nasa IW yung mama niya, nakakapagpadala yung mama niya ng pera. So, napag-aaral siya ng mama niya hanggang naka-graduate siya guys. So, graduation. Alam niyo, pag-graduate niya, sakto, hindi during graduation, pagka-graduate niya, mga ilang araw, buwan lang or weeks lang yung lumipas, na-acquit yung mama niya. Oh, 'di ba, ang ganda-ganda. Napag-aral siya ng mama niya habang nasa kulungan yung mama niya, tapos after niyang graduate saka na-acquit yung mama niya. Para lang kasi nagtrabaho abroad, 'no? But mas may siyempre yung sitwasyon ng mama niya kasi nasa kulungan. But that's the beauty of livelihood program. 'Pag masikap ka siguro talaga kahit nasaan ka 'no, kikita't talagang kikita't kikita ka, 'no? So 'yan, story time lang 'no, that's a livelihood program. Next, we go to the behavioral management or behavioral modification program. So very important. Very important ito 'no, na-discuss ko 'to kahapon 'no, yung behavior ng isang tao, the way sila mag-react sa mga bagay-bagay sa paligid, the way sila mag-react sa tao, sa mga nangyayari, 'di ba? So magkakaiba tayo ng behavior. Ngayon may mga tao na nasa kulungan dahil yung behavior nila ibang-iba sa atin, 'di ba? May nakita silang ganito, nambugbog sila. Tayo 'pag nakita natin yun, wala lang sa atin, 'no? Hindi na natin pinapatulan, pero sila pumapatol. That's why napupunta sila sa kulungan. So what's the problem? Ah, they need to help person na magbago yung mindset, the behavior, 'di ba? So BGMP implements now therapeutic community modality program or we call that TCMP, no? To manage and modify behaviors of PDL with the goal of baguhin positively yung the way they think and the way they behave. Kasi 'di ba, kung ano yung iniisip mo sa nangyayari ngayon, that affects your behavior. So for example, nakita ko yung dalawang tao magkakbay, nakita ko yung asawa ko at saka yung
isang babae magkaakbay. Puwede kong isipin, the way I think, puwedeng isipin ng isang tao, tropa lang sila or puwedeng isipin ng isang tao, kabet. The way we think, kung ano yung iisipin natin, it affects our behavior. Kung ang iniisip ko ay tropa sila, for sure hindi ko sila aawayin. Pero 'pag iniisip ko ay mag-jowa sila or kabit niya yun, talagang, may mangyayaring gulo, 'di ba? Or depende, gulo or lalayo ako or makikipaghiwalay, mga gano'n, 'di ba? So, iba-iba tayo ng behavior but madalas sa madalas ang reason bakit tayo ganyan yung kilos natin, it's because of how we think. So, yun yung gustong baguhin or gustong ayusin ng BGMP or ng mga correctional facilities natin. Bakit ganyan siya kumilos? Siguro may mali sa the way siya mag-isip. 'Di ba? Kaya kailangan positive thinking, 'no? Positive thinking palagi para iwas gulo, 'no? So yun, paano ginagawa yun ma'am? Through structured group process. So may mga counseling sessions, 'no? May mag-uusap-usap, may mga grupo-grupo na magse-share ng mga hinaing nila, na mga thinking nila, 'no? What's on their mind, 'no? They teach other people, yung may mga facilitator na tumutulong sa mga PDLs, paano mag-isip or paano tanggapin positively yung mga nangyayari sa paligid. Then they model positive thinking, pro-social values and good decision making and positive coping skills. So diyan, 'no, halimbawa, mga anger management, 'di ba? May mga tao na mabilis magalit, 'di ba? So, kung nakikita natin parang si ano ba, si Baron Geisler, "Asan yung sabaw ko? Sabaw tsinela, sabaw hinahanap, nagsisigaw," 'di ba? Puwede namang hindi. So, there are ways na makapag-cope sila diyan sa mga gano'n nilang pag-uugali. Gano'ng stress 'yan, eh, sa stress madalas yung mga mali nating ugali dahil sa stress. Walang pera, pagod, walang tulog. So, paano kayo makakapag-cope na kahit pagod ka, wala kang pera 'no, wala kang tulog, hindi aabot sa mananakit ka, hindi aabot sa magkaka-commit ka ng krimen para lang magi ma ano yung ma-compensate yung nangyayari sa paligid mo, 'di ba? So, 'yan yung ginagawa ng, BGMP. Minsan masarap makulong din para matulungan ka nilang magbago, charot. Okay, so positive coping. So through the program, PDLs are trained on socially acceptable ways of behaving and relating with their fellow PDL and with personnel and visitors, thereby fostering a therapeutic jail environment and maintaining peaceful communal atmosphere. Okay, so tulong-tulong sila diyan. Si TCMP, makabago siya, actually 1998 pa naman siya dumating dito sa Philippines, but then ngayon lang siya talagang nai-integrate sa ating mga correctional facilities or correctional institutions, 'no? By 1998 may pumunta dito ng mga Americans, they trained our BGMP personnels paano gawin TCMP. May mga structured events kasi 'yan. So paggising nila sa umaga, 'no, idilat ang mata, 'no, hindi, pagigising nila pagka umaga meron po yang mga meeting-meeting. Alam niyo yung ginagawa sa school sa elementary na nagfa-flag raising ceremony, nanunumpa sa watawat ng Pilipinas, nagpe-pray, 'yan ginagawa na rin po 'yan ngayon. So first thing in the morning, 7:00 ata gano'n, may pre-morning meeting, tapos may morning meeting, ta's ito yung gagawin for the whole day, nakaset na 'yan. 'Yun yung susundin nila araw-araw, 'yun. Kaya structured siya na mga activities. So, si TCMP 'yun yung tinuro sa atin ng mga, ano ba 'yun, sa taga-US 'yun, eh, taga-US yung nag-train. So, tinraining nila yung mga BGMP personnel, tapos yung mga GMP personnel na tinraining nila, naging trainer na din para dun sa iba pang mga personnel ng Philippines. So yun, hanggang sa dumami na. Nagkakaroon na tayo ng TCMP ngayon. Maganda siya. So this is a special program that employs participative, group-based treatment approach to the personality disorders and complex emotional and interpersonal problems. So, ang maganda dito, habang tinutulungan ko yung sarili kong magbago, tinutulungan din kita. Kasi ano yan, eh, tulungan yan, eh, at ikaw din. Habang binabago mo yung sarili mo, habang you are trying your best na umokey ka, nandiyan ka rin para sa akin, tinutulungan mo rin ako. So tulong-tulong talaga siya. Self-help and mutual help ang tawag sa kanya.
No? So the program helps the inmates live together as a community of concerned people with high expectations and commitment that foster individual change and positive growth. So, bakit siya sinasabi ma'am na habang tinutulungan ko yung sarili ko, tinutulungan kita? Kasi guys, dun sa loob ng TC, nire-require na you are your brother's keeper. Kailangan alam mo yung nangyayari, you should be aware sa mga nangyayari sa mga kapatid mo dyan, sa paligid, yung mga kapwa else. 'Pag nakikita mong may medyo lumilihis na yung landas niya, kailangan mo siyang i-call out, kakausapin mo na. Kapag lumalala, kailangan mo na siyang isumbong para hindi na masyadong lumala. Kasi you are your brother's keeper. So marami silang mga gano'ng rules 'no, para tuloy-tuloy talaga yung pagbabago ng isang tao. So, therapeutic vehicle diyan yung mismong community. Sila mismo yung nagiging dahilan bakit nagtutuloy-tuloy yung pagbabago ng isang tao. Okey? Next, next program natin is interfaith program. So PDLs are provided with a opportunity to practice faith, yung sa religion nila, without discrimination. So subject only to usual safety and security measures. So may mga chaplains, imams na nagpo-provide ng mga services, no? Mga celebrations, communions sa loob ng facility. So interfaith, about religion yan siya, pag interfaith. Then we have the cultural and sports program. The cultural program aims to promote camaraderie among PDLs. So dito may and dance, may drama, may art workshops, no? Para mapakita nila yung mga kultura at syempre ma-preserve din yung culture ng Philippines. Now, cultural activities allowed in gyms include dance, singing, theater, or drama, and art workshops. Also, through this program, PDL experienced some sense of social normalcy through communal celebrations of social cultural events like birthdays, Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, yung mga events, mga sineselebrate natin dito sa labas, nase-celebrate din nila yan sa loob, para mukha namang normal, okey. Kasi 'di ba, according to Nelson Mandela, kailangan hindi gano'n kalayo yung buhay sa loob ng kulungan at saka yung buhay natin sa labas. Para 'pag nilabas na sila, hindi sila masyadong mahirapan mag-adjust. Okay. Letter I, paralegal program. So, paralegal, ito ay tungkol sa mga cases nila, 'no, para meron silang maitutulong sa kanilang cases. Why? Because again, ang reason majority ng mga nasa kulungan po ay mga detainees. Yun po yung pending pa yung kaso. Sila yung dahilan bakit nagkakaroon ng overcrowding. So how can we fix that? Humanap tayo ng paraan, mapabilis po yung mga kaso nila by this program, paralegal program, no? This is to address the overcrowding in jail facilities. Through the paralegal program, PDLs are assisted in availing of the different early modes of release. Regional and jail paralegal conduct continuous informative seminar orientation to PDL on their rights of modes of early release. So, isa pa yon, no? Tumu sa cases nila and then sa kanilang sitwasyon sa loob ng jail. Kasi may mga paraan para maaga kang makaalis or ma-release from jail. Di-discuss ko ha, yung mga mode of early release, okay, ng isang PDL. So other paralegal services include paralegal counseling and case follow-up in courts by jail paralegal officers. Okay? So, dalawa ang factors ng paralegal programs. One, to help para ang paralegal program helps in overcrowding, no? Para mabawasan yung overcrowding sa facilities. Sa paanong paraan? Unang paraan is chine-check kung may mga ways para mapalaya ng maaga yung tao. Yun yung early release. So, paralegal yung tumutulong sa kanila diyan. The second one is yung constant follow-up ng case. Kasi 'pag mabilis yung case, mabilis silang ma-acquit, mas mabilis silang makakalaya, 'di ba? So, that's the two ways para mabawasan yung crowding sa jails. And paralegal program po yung ginagamit nila diyan. Okay? Next, na-discuss diyan yung early modes of release, 'di ba? Yung hindi pa tapos yung sentensya mo, 'no, puwede ka ng makalaya. So, ito po yung mga early modes of releases according to the orientation sheet ng BGMP: release on recognizance, release on bail,
preventive imprisonment na hindi ko diniscuss kanina kasi dito discuss, the probation law, parole, executive clemency, and other modes na wala diyan. Okay? So the first one is release on recognizance. So it's a kind of release where a prisoner will be turned over to someone with probity in the community. So pag mababala po yung kaso mo, mababala yung penalty or yeah, penalty, yan, not more than 6 months or a fine of not of ano yan ha, hindi yan ₱200 na ngayon. Dahil sa RA 10592, lahat ng nasa revised penal code, ₱200, nagiging 40,000 na yan. So, ibig sabihin, yung part na yan is a penalty of not more than 6 months and a fine of ₱40,000 or both. Okay. So, pag ganun lang, mababa lang yung case, pwede ka pong ma-release and recognizance. Ano ba yung release and recognizance, ma'am? Dito ko na nga ipakita. Nawala. Release and recognizance. Shoot, nawala. Nawala yung bail ko. Oh my God. Charot. Ang arte ah. Okay. Part siya ng bail. Nawala talaga guys. So, release and recognizance guys is walang pera-perang involved dyan. Halimbawa, indigent ka, okay? Tapos mababa lang yung case mo. Pwede ka pong parang i-vouch ka ni kapitan, ni mayor, no? Someone with probity dyan sa community nyo na ang goal lang naman is kapag pinatawag ka sa korte, dapat pumunta ka. So, if ipapa-release ka in recognizance, parang sinasabi ni mayor or ni kapitan na, "Sige sir, palayain niyo na, iba-vouch ko 'yan. I will make sure na 'pag pinatawag niyo siya sa court, pupunta siya." Bale pangalan po ni mayor o ni kapitan or kung sino man yang tao 'yan na ang panghahawakan ng court. Hindi pera, hindi titulo ng lupa, 'no, but yung mismong tao. So, walang perang involved, okay? So, release po siya, bail 'to ha, isa po siyang uri ng bail. A kind of release which a prisoner will be turned over to someone with probity in the community. Madalas barangay captain and madalas po 'yan sa mga indigent people, indigenous people. Okay, next, probation. Nawala talaga yung bail ko. Si bail guys, si bail puwedeng cash, 'no? Cash, magbibigay ng pera sa court, 'no, para i-release ka. Ngayon, refundable naman 'yon, refundable naman yung bill na 'yon. May bawas lang para dun sa mga processing fee, mga gano'n, pero puwede pong ibalik kapag na-acquit ka po, puwede pong ibalik sa'yo yung pera na 'yon. May bawas lang. Puwede din pong property, ano ba yung ano ko diyan, may property titululupan, parang pautang. O sige, ako magpapahiram sa kanya ng pera. So say, si company magbibigay ng pera sa court for your bail, pero tutubo 'yun. May discount, may interest 15%, gano'n, depende. Okay. So, ang bail kasi natin, na-delete kasi yung slide ko. 4 'yan, puwedeng cash, property bond, cash bond, property bond, surety bond, at saka recognizance. Yung mga bail na puwede pong mapalaya ka while ongoing yung case, kapag bailable yung case mo, okey, kaso mo, okey? Next, we go to probation. Si probation naman, convicted ka na din. Ito may sentensya ka na talaga, hindi katulad ni bail na wala pang sentensya, ongoing pa lang yung case. Si probation, convicted ka na, okey? Convicted ka na, sabi na ng court, "Tag, tag, tag, you are guilty, ito po yung parusa sa'yo." 'Pag ang parusa sa'yo is not more than 6 years, 'no, puwede ka po ma-probation. Depende kung may mga investigation 'yan, but let's say you are qualified at na-approve, mapapalaya ka, hindi ka makukulong. Hindi ka makukulong. Wala kang araw na magse-serve ka ng sentence. So, lalaya ka, pero may mga conditions 'to. Maibibigay sa'yo yung listahan ng mga bawal mong gawin at mga dapat mong gawin habang nasa loob ka. So, a privilege granted court, probation po natin, to a person convicted of a criminal offense to remain in the community instead of actually going to prison or jail. So, convicted ka pero hindi ka makukulong. Hindi ka magse-serve ng sentence sa labas, sa loob ng kulungan. Magse-serve ka ng sentence pero sa labas. May mga conditions kang susundin. So, hindi ka totally malaya kasi may mga conditions kang susundin eh. So, it is a disposition under which a defendant after conviction, so nasentensyahan siya,
Imbes na ikulong, papalabasin siya, do'n siya sa bahay nila. May mga conditions na ibibigay, itong mga bawal mong gawin. For example, bawal kang makita sa mga bahay aliwan, mga bars. Puwede kang uminom but hindi puwedeng pasobra, mga gano'n. Kailangan, magtatrabaho ka, kailangan makahanap ka ng trabaho, kailangan ma-provide mo yung mga pangangailangan ng family mo, mga gano'ng conditions, guys. Okay? Depende sa ano, sa status mo din. Kasi may investigation naman 'yan para makilala kung sino ka, para alam nila kung dapat ka ba talagang dapat ka talagang bigyan ng probation or not, at kung bibigyan ka man, ano yung mga conditions na kailangan ipasunod sa'yo. Okay, 'yan si probation. Ang kakaiba kay probation, convicted ka pero hindi makukulong. Kahit isang araw hindi ka magse-serve ng sentence. Okay. Next, ano pa? Si preventive imprisonment. Preventive imprisonment. Okay, tatandaan niyo 'pag preventive imprisonment, full-time, 4/5. Si Stal kanina, 1/5, 2/5, 'di ba? 1/5, 2/5. 'Yun yung kapag may kalamidad, si Stal. Special time allowance for loyalty, may kalamidad, nag-stay ka or umalis ka pero bumalik ka kaya naging loyal ka. Tinawag kang loyal. Preventive imprisonment, full-time or 4/5. Ano naman 'to, 'pag pagpasok mo sa kulungan, detainee ka pa lang nito ha, detainee ka, pending yung kaso mo, first day mo papunta do'n sa jail. Sasabihan ka na ngayon, gusto mo ba ng preventive imprisonment? Ano po 'yun? Okay, si preventive imprisonment ganito, detainee ka, may mga 'di ba puwede kang sariling hairstyle, civilian clothing, hindi mo kailangan prison labor, 'di ba? Detainee, parang bisita ka do'n, okay. Pero si preventive imprisonment ganito, detainee ka pero ituturing ka naming convicted. Lahat ng ipapagawa namin sa convicted prisoner gagawin mo. Lahat ng bawal sa isang convicted prisoner bawal sa'yo din, kahit detainee ka pa lang, okay. If you agree with that, ituturing ka naming convicted. Pero yung buong panahon na detainee ka, pero kinonsider ka naming convicted, ibabawas namin yun 'pag na-convict ka talaga at nabigyan ka ng sentensya. Okey, ulitin ko ha. Detainee, ibig sabihin wala pang sentensya 'to, pending yung kaso. So pagpasok mo, gusto mo ba ng preventive imprisonment? Ano yun? Ituturing ka naming convicted. Lahat ng bawal sa isang convicted, bawal din sa'yo. Lahat ng dapat gawin ng convicted, kahit detainee ka, dapat mong gawin. O sasabihin mo ngayon, "What is it for me? Anong makukuha ko 'pag na 'pag pumayag ako diyan?" Okay. Halimbawa, yung kaso mo umabot ng 2 years, hindi naman malabo yun guys, 'di ba? Umabot ng 5, detainee ka pa lang dun, detainee ka lang. Okay, so 5 years yung kaso mo. After 5 years, convicted ka talaga, guilty. Ngayon sinabihan ka ng court, "O 10 years yung iyong sentensya." Okay. Pumayag ka doon sa preventive imprisonment, yung buong 5 years na detainee ka pero tinuring ka naming convicted, ibabawas namin yon sa sentensya mo, full-time. Dahil nag-agree ka, agree ka, 'di ba? So, during that time dapat detainee ka lang, para kang convicted. Lahat ng ginagawa ng convicted prisoner ginagawa mo. So, yung 5 years na detainee ka, ibabawas namin 'yun sa 10 years sentensya. O paano naman kung hindi ako pumayag, walang bawas? Meron din. Ayun yung fourth, okay. Ayoko, gusto ko parang bisita lang ako dito, maghe-hairstyle ako, magsi-civilian clothing ako, ayoko ng prison labor. Gusto ko lang linisin yung sarili kong kama, mga gano'n-gano'n. Okey, okey lang naman, but kung umabot ng 5 years yung pendency ng kaso mo, yung trial mo at lahat-lahat, 5 years umabot, tapos convicted ka, binigyan ka ng sentensya ng 10 years, magkano lang ang ibabawas namin? Instead of 5 years, 4 years lang kasi 4/5 lang naman yung puwede naming ibigay. May bawas pa rin, eh, 4/5 lang. So, dun sa 10 years, -4 years lang. Eh, kung pumayag ka, dun sa 10 years, 5 years dapat kasi 5 years kang naging detainee, 5 years na pending yung kaso mo, eh. Ayun yung preventive imprisonment. Yan si 4/5 tsaka full-time. Ma'am, lahat ba ng ng detainee o-offeran ng preventive imprisonment? No.
no. Hindi puwede sa preventive imprisonment yung mga recidivist. Discuss ko na kahapon. Ibig sabihin ng recidivist, yung nakulong na, nag-commit ng crime, nakulong na, nakalaya, nag-commit ulit ng crime. Okay? You have previously convicted na sa crime twice or more times na. Paulit-ulit, di ba? Or yung mga taong sisentensyahan na ngayon, nasentensyahan na siya, dapat ikukulong na siya, hindi siya nagpakita, hindi siya nag-surrender. So yun din, hindi na rin siya pwedeng mabigyan ng preventive imprisonment next time. Okay? Po, imprisonment, full-time, 4/5. This is, ituturing ka namin convicted kahit detainee ka pa lang. Kapag pumayag ka, buong panahon na detainee ka, yung years na naging detainee ka pero tinuring ka namin convicted, ibabawas namin sa sentensya mo. Pero 'pag ayaw mo, yung buong years na naging detainee ka at detainee ka talaga, ko lang talaga kasi di ka naman pumayag, 4/5 nun bawas namin sa sentensya mo 'pag 'pag nasentensyahan ka na. Okay, I hope that is clear. Let me know if it's not. Next is what is executive clemency. Executive clemency, isa din sa mga ways para mapalaya kayo ng maaga. So, binibigay po ito ng president. Executive nga executive branch. No? Executive clemency, pagpapatawad ng presidente. Okay? So, decision po ito ng presidente, no, sa mga offender or enemies of the state. Ito po para i-balance yung harshness ng law or para makorek po yung mali po yung binigay na parusa. So, nakalagay po dito sa ating 1987 Constitution, except in cases of impeachment, kasi wala namang kulong sa impeachment eh. Tanggal ka lang sa posisyon. So, wala pong executive clemency sa impeachment. Kasi si executive clemency, gumagana lang po sa mga may imprisonment. So, or as otherwise provided in this Constitution, the President may reprieve. So, number one, isa sa mga executive clemency natin, reprieve, isa pa, commutation, and pardons. Kasi may dalawang uri ng pardon. Pardons. And then, number four is amnesty, yung nasa baba. So, meron tayong reprieve, commutation, pardons, and amnesty. Tawag ko dyan ay PACARC. PACARC. Yung pardons natin, dalawa, may conditional and absolute. So si pardon, an act of grace extended to the prisoner as a matter of right vested by the chief executive or the president as a matter of power. So pardon is pagpapatawad, forgiveness. Okay, forgiveness. So si president natawad ka, pwede yang dalawa, ay sasama dalawang pwedeng conditional, pwedeng absolute. Pag sinabi natin conditional, okay, papalayain ka niya, pinatawad ka niya, lalaya ka, but may mga conditions kang susundin. Okay? There will be conditions. Ma'am, anong pagkakaiba niya kay probation? Si probation nakalaya din siya at meron din siyang mga conditions sa susundin. Ang pagkakaiba, si probation never kang nag-serve ng sentence. Si pardon po, dapat nakulong ka muna. No? May ano yan, may required number of years or period. Pag lumagpas ka na do'n, puwede ka na ma-qualify for pardon. Si probation po, hindi ka pa nakukulong, makakalaya ka na. Ito kailangan makulong ka muna. Si absolute pardon naman without conditions, malaya ka na, kaya absolute siya. Papatawarin kita, release ka from the prisuhan, tapos. Ang gagawin mo lang, huwag kang magko-commit ulit ng crime para di ka makabalik sa kulungan, 'di ba? Okay, next is, ah amnesty. Si amnesty ay para din siyang pardon, pero pangmaramihan. General or blanket pardon ang tawag natin diyan. Para siyang kumot, marami siyang puwedeng patawarin. Tatakpan namin ng kumot, blanket pardon. But it is extended to specific persons, ang tawag natin sa kanila ay political offenders. Ito po yung sinasabi kong enemy of the state. Yung mga crimes na ginawa nila is rebellion, coup d'etat, mga gano'n. Yung against the state yung mga crimes nila. Yung kinalaban nila is yung gobyerno talaga, hindi specific na tao, but the government. So, amnesty po yung puwedeng ibigay ni president. Kunwari nag-coup-d'etat yung 10 mga military, nag-coup-d'etat sila 'no, nanira sila ng mga ano natin, nanira sila ng mga ano ba 'yan, mga government
para hindi po magawa ng official yung trabaho niya, mga gano'n, 'no. Marami sila. Tapos naisip ni president na papatawarin niya, sabay-sabay po silang lahat po 'yun, amnesty po yung ibibigay niya, hindi pardon. So yung patawarin, pero maramihan at political offenders, amnesty po yung ibibigay. Kung si pardon is pagpapatawad, forgiveness, si amnesty po is amnesia, forgetfulness. So parang kakalimutan niya lahat yung ginawa nung mga taong 'yon. Ang maganda dito kay amnesty guys, malinis ka na ulit. Parang wala kang crime, walang record. 'Pag amnesty po ang binigay sa mga political offenders, kahit paulit-ulit na sabihin, kudeta yan, nag-rebellion yan dati. Kung na-amnesty ka na ni president, wala ka pong record. Wala na silang pakialam dun sa ginawa mo. As in, delete yun from their minds and from the legal records ng gobyerno, yung ginawa mo. Sino bang na-amnesty na? 'Di ba si Trillanes na-amnesty? So, parang wala siyang record, parang wala siyang ginawa. Nakalimutan na ng gobyerno yon. Ganun po ang amnesty. Ang kakaiba dito sa kanya, ito po yung word, oblivion, paglimot, oblivion. Okay? Ang kakaiba sa kanya, si pardon, reprieve, commutation, desisyon lang po yan ni president. Si amnesty po, kailangan mag-agree po concur po yung Congress. Kailangan majority of the member of the Congress, yung mga senator, mga congressman natin, kailangan majority dyan, yes na i-amnesty yung mga taong yon. The rest of the executive clemencies, hindi kailangan ng concurrence ng ibang tao. Basta si president po ang mag-decide, then go for it. Okay? Si amnesty, blanket pardon. Okay? Paglimot sa iyong ginawang crime. Kailangan ng concurrence of the majority member of the Congress. Next, reprieve. Si reprieve is para sa death penalty. Kasi reprieve po, bawa papatayin ka na, i-execute ka na. Hindi po siya ineffective po siya ngayon, not applicable because wala po tayong death penalty. But in the past, kung i-death penalty ka, papatayin ka na dapat. Pero ni president, wait lang, parang gusto kong mag-isip kung puwede ko bang ibaba yung kanyang parusa from death penalty to life imprisonment or ituloy na natin yung death penalty. Parang kailangan gusto ko munang papatayin ka na, malapit ka ng patayin. So, puwede niya pong i-reprieve 'yan. Yung date na sasabihing i-execute ka or puputulan ka or gaganon ka, ano ba tawag diyan, lethal injection or kung ano niyang way to execute you, ire-reprieve ka, temporary stay, canceled mo na 'yon. Kumbaga hindi mo na matutuloy sa araw na 'yan. Hindi siya ano totally mabubuhay ka na, hindi ka na i-execute. 'Pag reprieve po, postpone lang siya. 'Pag naisip ni president na, "Ay tuloy na natin," eh, 'di matutuloy yung pagpatay sa'yo. Pero 'pag naisip ni president, "Sige, yung death penalty niya ibababa ko na lang sa life imprisonment or ibababa ko na lang ng reclusion perpetua." Yun, magkakaroon po ng pagligtas sa'yo. Actually, partner sila ni commutation of sentence. Okey, halimbawa death penalty yung parusa. Sabi ni president, "Binabalak ko sanang i-commute 'yan, commutation of sentence. Kung ano man yung sentensya mo ibababa, ide-decrease, ila-lighter, yung from heavy to lighter penalty, from longer to shorter period." Halimbawa, death penalty yung parusa. "I-commute ko kaya 'to," sabi ni president, "from death penalty ko kaya siyang reclusion perpetua." Oh, pero hindi ko magawa ngayon 'yan kasi 1 month ko iisipan 'to, next week na siya i-execute. Sige, reprieve ko muna. Reprieve, so yung araw next week dapat yung execution mo, wala na 'yun, postpone na 'yun. So bibigyan ng time si president mag-isip, 'no. Ngayon kung naisip niya, sige ibababa ko from death penalty to reclusion perpetua, 'yun yung commutation of sentence, 'yun yung pagbaba ng sentensya, okey? Commutation, partner silang dalawa. Or puwede din reclusion perpetua yung parusa, ay ibaba ko siya ng reclusion temporal. Imbes na 40 years or 30 years, sige babawa ko, gawin kong 15 years. O 'di, that's still commutation. Ibig sabihin pagpapababa, pagpapagaan ng parusa. Yan po yung mga executive clemencies natin. Pardons, dalawa po yan, absolute and conditional. Absolute, malayang-malaya ka na, walang conditions. Conditional, malaya ka pero may mga kailangan kang sundin, okey? Amnesty,
paglimot sa mga ginawa niyong kasalanan, and this is extended to political offenders. Yung mga kaso nila is rebellion, kudeta, mga against the states na mga crimes. Kaso dito kailangan may iba pang tao na mag-a-agree na bigyan kayo ng amnesty, and that's the Congress. Ilan dapat ang mag-agree? Majority member of the Congress. 50% plus 1. So kung 368 sila ngayon, let's just say 300 sila ngayon, at least 151 yung mag-agree or more than that. Okay? Reprieve tsaka commutation. Si reprieve, ginagawa po yan kapag death penalty po yung pagkakita. It is to postpone temporary stay to suspend the execution of the death penalty. And this is done kapag kailangan ng time ni President mag-isip kung i-commute niya ba or hindi yung sentensya. Okay? Last one for the BGMP, tas may 6 pa tayo for Bucor, and then that's the end. Letter J natin, idalaw. Core program pa rin po ito ng BGMP ha. Kanina, paralegal, part po ito ng paralegal. Itong mga 'to, part po ito ng paralegal services or paralegal program. Yung tutulungan po si PDL maghanap ng paraan para mabilis siyang mapalaya. Okay? We go to Idalaw, very helpful siya ngayon kasi meron na mga electronics, no? So, pwede po sila mag-usap through phone call, video call, no? Instead of the traditional face-to-face na visit. So, e-Dalaw service is an alternative to traditional face-to-face visitation between PDL and respective families. This service enables PDL to connect with or her family through supervised video call or chat. Okay? So, maganda naman siya. Okay? Yun na lang may time, and then limited lang kung ilan lang po yung devices na available sa facility, yun lang din po yung pwedeng magamit. Okay? Also, pagdating sa visitation, meron tayong tinatawag na conjugal visitation. Conjugal visitation. Chat ko dito. So, conjugal visitation is yung pag-visit po ng asawa sa asawa niyang nasa loob ng kulungan. So, that's where they will, labing-labing sila. Maglalabing-labing po sila doon sa loob. So, according to Nelson Mandela, hindi lang lalaki ang pwedeng magkaroon ng conjugal visitation. 'Di ba si babae na malaya pupunta sa kulungan to visit the lalaki. And then they will have tugtugan. Tugtugan na, okay? So, sa Nelson Mandela, pareho kung ang babae ang nakakulong, pwede din siyang bisitahin ng kanyang lalaking asawa. But then hindi siya masyadong ginagawa sa Philippines because of yung babae siya, nakakulong babae baka mabuntis. No, but sa Nelson Mandela dapat pareho, puwede po pareho. Okay? Yung conjugal visit, lalaki man o babae yung bibisita. Okay? I think that's for an hour, more or less 1 hour. Tas may special room sila doon to chug-chug each other. Okay. Okay, next, special program for vulnerable to mga services for pregnant PDLs, no? So, siyempre kailangan nila mga postnatal at prenatal na mga check-up. So, yan. Kailangan po sila ay i-priority diyan. Sa senior citizen na PDL, meron din po sila mga priority lanes. Oh, saray. Okay. Meron tayong functional priority lanes for them. Primary policy is to link them to local office of senior OSCA para sa mga senior office, Senior Citizens Affairs Office. Tapos persons with disabilities para mabigyan po sila ng ID cards na sila po ay senior na or may PWD sila. Services with PDL with other special needs. So, isa sa mga special then LGBT. No, 'di ba? Nas ko na pag LGBTQ+, as much as possible, segregated po sila from general population. Para saan? Bakit? To prevent potential mistreatments or abuse. Pwedeng sila po yung abusuhin o sila po yung mga abuso. Okay. Nevertheless, they receive the same program services provided to the general population. No? Ang lang, segregated lang talaga sila para hindi sila maabuso. Mental health services, so preventive mental health sessions, wala pang kabaliwan, wala pang suicidal thinking or attempts, no? Tulungan na natin yung mga PDLs para to cope with their, siyempre depressed po yan sila, stress po yan sila kasi nakakulong sila. Tinutulungan as much as possible, no? Matulungan po yung kanilang mental health. Okay?
And then counseling for PDS with substance use disorder. So substance, whatever it is, drugs, illegal drug man, marijuana, kung ano, pwede din yosi, kung ano man po yung madalas nilang ginagamit na hindi na nila nakokontrol. Meron din tayong counseling sessions for them. So, meron tayong tinatawag na drug counseling using the Katatagan kontra Droga sa Komunidad or KKDK. It is a psychoeducational drug counseling program developed consisting of 24 modules. Yung 18 sa 24 modules na yan, completed by the PDL sa small setting. So may mga kasama siyang PDLs, nakakausap, no? Yung natirang anim guys, kasama yung family niya. Okay? So that 24 in all, 18 plus 6. It will run for maximum duration of 4 months. Kaya patulungan po silang makope po yung mga ano na sa yung disorder nila. Last part, very good. Okay, Bureau of Corrections na tayo, Welfare and Development Program naman. Para nakuha nyo lahat, may sa BGMP, may sa Bucor. Kasi baka lumabas lang. So, anim naman sa kanila. May Behavior Modification Program, pareho lang naman yan doon sa BGMP, Education and Training Program, Health and Welfare Program, Moral and Spiritual Program, sa BGMP Interfaith dito, Moral and Spiritual. Number 5, Sports and Recreation Program. And number 6, Work and Livelihood Program. Magkaiba lang tawag, at magkaiba po yung magkakasama, but it's still the same. Pareho lang po ng concept na kailangan mabigyan natin yung mga pangailangan at proper treatment ng ating mga PDLs. So behavior modification, ayun nga, refers to the administration of programs to modify yung pag-uugali, yung kilos ng ating PDL, necessary for effective interpersonal relationships in prison community. Education and training refers to the administration of formal and non-formal education and skills development of PDL, pag-aaral. Okay? Health and welfare, health. Health and welfare program refers to the administration of proper nutrition, health nga kasi, hygiene, kalinisan, promotion of good health for PDL. This also includes the appropriate provision of medical care, hospitalization of the sick, mentally impaired, old age, and disabled, not disabled, PWD na PDLs. So health and welfare, yung kanilang kalagayan, no? Kalusugan at kalagayan. Moral and spiritual, syempre, tungkol po yan sa mga religion. Moral and spiritual values formation of PDLs, which includes the practice of one's religion and beliefs. And then, sports and recreation, para healthy sila, alert sila, yung katawan nila, no? May agility sila, no? So, refers to the implementation physical and recreational engagement, basketball, volleyball, mga ganon, para gumalaw-galaw. To achieve mental alertness and physical agility and the spirit of sportsmanship. Para maging close din sila sa isa't isa. And last one is work and livelihood program, very important. Refers to the implementation of the skills and development programs on work and livelihood to achieve self-sufficiency of PDL in the community, no? Itong work and livelihood pinagsama na nila yung preparation para sa paglabas at saka habang nandito sa kulungan. 'Di ba? Parang ganun din, pinaghiwalay naman 'yon sa BGMP, but it's the same thing. Livelihood tsaka yung preparation para sa paglabas. So, again, para maging self-sufficient sila habang nasa loob sila ng prison and para po maging self-sufficient sila para sa paglabas nila sa community for their eventual reintegration into the mainstream of society and possible income generation of the agency. Oh, di ba? Ang galing-galing natin, natos natin siya. Okay, so I hope may mga na tumatatak sa utak, rights, 'pag sinabi kong rights, may naiisip kayong mga rights ng ating mga PDLs. 'Pag sinabi kong privileges, may naiisip kayong privileges. 'Pag sinabi na welfare and development programs, may naiisip kayo. Okay? Puwede kong maging tip sa inyo, kasi nito ako mag-aral din, eh. After kong basahin, after kong pakinggan yung mga discussion or after kong basahin yung isang page, isusulat ko ulit 'yan, shortcut. Halimbawa, sinabi ko, "What are the rights?" So, mag-iisip ako, ano nga yung number 1 na right? 'Di ba ang number 1 na right kanina is humane treatment, 'di ba, yung treatment natin sa ating PDLs. Dapat
yung kanilang human rights, 'di ba? I-respect pa rin natin 'yon. Ano pa mga rights meron tayo? The right sa yung to be informed of the Miranda rights, yung the right to remain silent, 'di ba? Right to have competent and independent counsel, mga gano'n. So isusulat mo 'yon. Kung ano lang yung naalala mo na hindi ka nagbabasa, susulat mo 'yon. 'Pag wala ka na talagang maisip, saka mo tingnan yung note, yung original notes o itong PowerPoint. Nakalimutan ko si ganito, si ganito, si ganito. So aralin mo ulit, then sulat mo ulit. Maganda 'yun kapag ang exam is ano 'no, identification. Ang ganda naman 'pag alam na alam mo 'yun, mas mataas ang chance na makuha mo ng tama kasi sa identification nga nakuha mo, how much more yung may options, 'di ba? And then punta tayo sa privileges. Privilege natin, yung magsuot, yung sa hairstyle, magsuot ng civil clothing, 'di ba, mga gano'n, 'di ba? That's their privileges. Puwede po 'yan i-cancel or temporary hindi mo muna ma-e-enjoy, depende po sa iyong kilos sa loob ng kulungan. And then sa mga welfare and development programs natin, pare-pareho merong about health, pare-pareho sila merong about education, training, work and livelihood, pare-pareho sila merong sa sports and recreation, sa spiritual, 'no, interfaith, pare-pareho silang may gano'n, 'di ba? So 'yun, again, familiarize the concept, then make sure na kapag nalagay na siya sa question, hindi kasi sa bato ng question 'yan, eh. Hindi natin alam yung bato ng question but kahit paano pa ibato yung question guys kung alam na alam mo by heart yung concept, yung mga pino-provide, 'di ba, yung mga provision ng batas, walang makakalusot sa'yo kung makukuha mo 'yan, 'di ba? Comprehend niyo lang talaga yung question. Okay. So, gano'n ulit, papasalamat ulit ako dahil nag-stay kayo sa ating lecture tonight. I'm not sure kung ako ang magdi-discuss tomorrow kasi hindi ko pa nare-receive yung message ni sir. But meron tayong schedule for rationalization, mock exam rationalization. So I'm not sure kung si Sir Jerome or ako. But if ako, I'll see you tomorrow again, tomorrow night. So ayun ulit, thank you so much. A reminder, stay steady in your efforts, tuloy-tuloy lang, go, go, go. Huwag mawawalan ng determinasyon at gigil sa pag-aaral, sa pagkatuto, no? And then trust in your preparation, trust in what we are doing sa Taklas Tanglaw, and what you are doing for yourself, and pray for strength and wisdom to finish strong. Again, this is Ma'am Grace. Thank you so much. See you again next time. Have a great night. Kumain na kayo, matulog na kayo. Bye-bye. Thank you. Sir Kirk, thank you po. Bye-bye everyone. So let's release you everyone.